Ayun, ayaw mabutas ng bakal kasi mapurol yung aking talim na barena. So hahanap tayo ng ibang barena guys. Kung hindi, maghahasa ako ng drill bit. May panghasa naman tayo. Pero subukan ko muna para may naitabi ako. So saglit A lang. few So moments ayun later. guys, nakakuha nga tayo ng magandang talim, yung drill bit. Ito, nakakuha tayo ng kulay itim na drill bit. Palagay ko pambakal yon. So nabutas na natin guys yung isa. So dadagdagan ko pa para mas malambot na siyang tikwasin o masuhin. So saglit guys. Okay guys, so nakita nyo may parang maliwanag doon. Yan na guys yung unang butas natin. So dadagdagan pa natin siguro mga dalawa pang butas bago natin baluktutin. So saglit guys. Kasi makapal yung bakal eh. Parang 1.5 mm. So patigas siya. So yun guys, saglit. Akit uli ako. Nangawit ako sa tigas ng bakal guys. Oh no! So maghahasa muna tayo ng talim para sigurado tayong makaka drill yung ating drill bit. So saglit guys. 2,000 Hi, years Good morning. later. Good morning. Guys, bigay lang ako ng update regarding doon sa ginawa ko kahapon. So ayun, at nabot din ako ng gabi. Nahirapan ako sa pag-grinder. Hindi totoo yan. So natin may iwas yung ating PVC conduit. So ito na guys yung nagawa ko kahapon. So nakabit na natin guys yung 1, 2, 3, 4 pang-apat na pull box guys. Tapos yan, dumiretso na tayo dito. Yan, nadugtungan na natin ang tubo to. Ayan, papunta doon. So magkakabit tayo ng last na pull box doon guys o cut off box. May iba pang tawag, utility box, para yun na yung huling cut off box natin na ilalagay dyan. Tapos dito sa mga loob ng tubular na 4x4, ayan guys, ilulusot natin yung wire dyan para gumawa tayo ng outlet dito sa tatlong poste. Yan. Oops, sorry. Isa dyan. Dito, isa dito. Dito guys, isa dito. Yan. May outlet dyan plus yung switches natin para sa garahe. So lalagyan natin yung bubong na yun.
Dalawang ilaw sa gitna at saka isang ilaw doon sa may bandang dulo na bubuksan natin magdamag, pero mababa lang ikakabit natin, mga 5 watts or 6 watts lang na ilaw. So dito as needed na lang, kung mayroong okasyon bubuksan na lang. Plus maglalagay tayo ng outlet dyan sa mga wall, so kailangan ko sinsil na naman dyan sa pader paakyat. So kung saan ko mailalagay guys yung tubo, siguro dito na lang sa gilid down, tapos pag ganun na lang. So yun ang planning niyan guys. Pero kakabit ko dyan guys waterproof na outlet, kasi nag-aanggi ang tubig dyan pagka malakas, so dumadaloy sa pader. Tapos pagka umaga nagmo-moist na yung pader, so to protect the outlet, lalagay natin yung waterproof o yung IP68 o 67 na outlet. Tapos guys, yan, doon pa lalagay tayo ng outlet dito, para pag may nakaupo dito hindi na pupunta dito guys, para magsaksak o maglagay sila ng extension dito papunta dito sa portion na to. Kasi may mga outlet to dyan yan. Minsan pagka maraming bisita, kanya-kanyang agawan. Minsan doon sila kuha sa minibar, doon sa may kitchen, yung extended kitchen namin. Ayun, tsaka lababo. Tapos maglalagay na lang tayo dito, isa dyan, isa dito, at saka isa doon. So 3. So yun, malapit na natin matapos to guys. Siguro mga ilang araw na lang to, tapos na ako dito. Ang susunod ko na lang dito, pagka suksukan natin ang linya yan at na-wire natin, naikabit natin yung mga switches at saka outlet, pipintahan na natin guys yung PVC orange, either gray o white na lang siguro, kung ano yung babagay sa ating foundation na mga tubular. So ito guys yung ating outlet box. Ito yung convenience outlet, may saksakan. So lalagyan natin yan dyan. Sakto yan doon sa may 4x4. So napakaganda guys, di ba? Kasi ito yung sa switches na iba lang, para mayroong designation. So ito naman guys yan, 4 gang one way. So 4 yan, isa doon sa may terrace, isa doon sa may garahe, at saka 2 doon sa may gitna ng garahe. Yan. So yan, tsaka ang daling install guys. Mayroon lang siyang adjustment dito, tornilyo, may ilalak mo na dito. So gagamitan natin to ng per hole connector na naman, pati dito sa outlet. Ang bilis ikabit dito kasi puro di tornilyo guys. Soksok ka lang na soksok. Tapos ito yung binili nating guantes. Marami tayong spare na guantes. Yung isa binabang ko na yung ginamit ko kahapon. Ayun guys, nakasampay sa gate. Kalalabo ko lang yan. Ayan, tapos yung mga ibang outlet natin na gagamitin. Tapos ito guys yung mga end connector natin sa utility. So kukunti na lang. Tapos yung mga tornilyo guys, yan yung gagamitin natin sa outlet pang lock. Yan na dyan. Tapos ito guys yung ating ilaw. Yan, may 5 watts. Yan. Siguro 5 watts na lang. 9 watts pala to. 9 watts. Ito na lang gagamitin natin doon sa may dulo ng garahe sa labas. Kasi ito guys sa may terrace. Bali 18 watts yan.
Kasi laki yan guys tong isa. Nandito. Yan o. Diba? Ito yung spare natin receptacle na gagamitin sa garahe tsaka dito sa terrace. So yun lang guys, yung update ko ngayon. Tatangali, kakain muna ako after lunch. Mag-install na ako ng kuhan para matapos natin yung huling cut-off box. Yun, tapos dito nga yung sinasabi ko guys, isang ilaw dito natin kakabit yan sa portion na yan para may ilaw din dito pagka may dumadaan na bisita dyan minsan yan sa patio yan. Kasi yung ilaw dyan andun lang guys oh. Yung ilaw kita ba takpat andun guys oh. Dalawa lang yan guys eh kayo sa dulo. Kaya naiilawan, ito lang portion na to. Hanggang lang dito. Padilim na eh, merong baitang pababa to guys eh. Baka masubsob yung dadaan. Yan, papunta dito. Kasi ayaw nila dumaan sa terrace. Gusto nila dito sa garahe. Para yan ay entrance eh. O, diretso na sila dito. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna ang update at muli sa aking pagbabalik. Paalam.